Matapos ang 10 minutong walang humpay na bakbakan, narating na nina Principal Mo Dongji at ng nakamaskarang Divine Envoy ang sukdulan ng kanilang labanan. Habang nakabalanse sa ibabaw ng nagngangalit na mga alon, pinakawalan ni Mo Dongji ang kanyang pinakamalakas na puwersa, isang higanteng asol na water dragon. Sa isang kumpas, sumugod ang dambuhalang nilalang at buong bangis na bumangga sa envoy, na naging sanhi ng pagkakatalsik nito palayo dahil sa tindi ng impact. Napadaing sa sakit ang nakamaskarang lalaki dahil sa tinamong malulubhang pinsala. Bakas sa kanyang mukha ang gulat nang mapagtanto niyang nag-alay si Mo Dongji ng sariling life essence blood para lamang masiguradong magiging mapanira ang teknik na iyon. Ngunit bago pa man siya tuluyang madurage ng water dragon, napilitan din ng envoy na gamitin ang kanyang pinakamabisang pananggalang. Biglang niyanig ang ilalim ng tubig at mula rito ay sumabog ang mga makakapal at madilim na pulang baging. Nabigla si Mo Dongji sa bilis ng pangyayari, pilit siyang umiwas, subalit walang tigil siyang tinugis ng mga siksik at matinik na galami ng halaman. Mula sa kanyang posisyon sa itaas, idineklara ng envoy na hindi lamang ang principal ang may kakayahang magsakripisyo ng essence blood para sa higit na kapangyarihan. Mabilis na nagpulupot ang mga baging sa ibaba hanggang sa makabuo ang mga ito ng isang matibay at bilog na kulungan. Wala nang nagawa si Mo Dongji kundi ang makulong sa loob nito. Habang tinuya ng envoy ang kaawa-awang kalagayan ng prinsipal, mabilis itong lumisan sa lugar. Sa loob ng piitang baging, pilit na pinagsusuntok ni Mo Dongji ang makakapal na harang sa pag-asang makakawala siya. Sa kabilang dako, ramdam na ni Lin Zichen ang kinahinatnan ng laban at agad niyang ibinalita sa mga kasama na nag-api ang kanilang principal. Batid niya sa kanyang sarili na siya ang pakay ng papalapit na envoy, kaya naman nagboluntaryo siyang maging pain upang mailayo ang panganib sa grupo. Nang walang pag-aalinlangan, lumundag si Lin Zichen mula sa isang mataas na sanga patungo sa malalim na baha. Mula sa malayo, maririnig ang nag-aalalang tinig ni Shen Qingan habang tinatawag ang kanyang pangalan. Maging si Instructor Lu Tianrong, sa kabila ng kanyang mga tinamong sugat, ay naramdaman din ang paparating na banta. Agad niyang inatasan ang mga estudyante na lumikas patungo sa kabaligtarang direksyon para sa kanilang kaligtasan. Pagkalubog sa tubig, agad na napansin ni Lin Zichen na tinutugis siya ng envoy mula sa himpapawid. Nang masiguro niyang matagumpay ang kanyang plano at ligtas na ang kanyang mga kaibigan, mas lalo pa siyang sumisid ng malalim. Dito na niya ginamit ang kanyang bagong kapangyarihan, ang water affinity. Alam niyang ito ang tanging paraan upang makalayo siya sa kalaban. Habang binabaybay ang kailaliman ng kagubatang nalunod sa tubig, napansin ni Lin Zichen na hindi naman ganoon kalubha ang sugat ng envoy. Dahil dito, nahinuha niya na hindi nauwi sa kamatayan ang labanan ni Mo Dongji, sa halip, naniniwala siyang buhay pa ang principal at kasalukuyan lamang nakabilanggo. Binago niya ang kanyang direksyon at lumangoy patungo sa pinagmulan ng tsunami upang hanapin at iligtas ang principal. Subalit, biglang tumunog ang kanyang danger perception. May nagbabadyang panganib mula sa ibaba. Mabilis niyang iniwas ang kanyang katawan, dahilan upang bahagya lamang siyang malampasan ng isang higanteng pulang baging na sumibat sa loob ng tubig. Mula sa itaas, nakatayo ang envoy sa ibabaw ng kumpol ng mga demonyong baging. Namangha siya sa ipinakitang bilis ni Lin Zichen sa kailaliman, kaya naman napagpasyahan niyang hindi na dapat maliitin ang binata. Sa isang kumpas ng kamay, pinakawalan niya ang isang dambuhalang kumpol ng mga baging na sumisid sa tubig upang tuluyang hulihin ang tumatakas na target. Dahil sa lawak ng sakop ng atake, wala nang puwang si Lin Zichen para makaiwas pa. Naabutan siya ng mga matinik na baging at mabilis na iginapos ang kanyang buong katawan, na naging sanhi ng kanyang pagkakatigil. Mula sa ibabaw, napangiti ang envoy sa tagumpay at idineklara na nahuli na niya ang kanyang pakay. Ngunit habang hinahila niya ang kanyang nahuli, napansin niya ang isang kakaibang bagay. Biglang lumuwag at nawala ang tensyon sa kanyang mga baging. Sa ilalim ng baha, malayang nakakalangoy si Lin Zichen na tila ba hindi kailanman nagapos. Hindi mo ari ng envoy kung paano nakawala ang binata. Lingid sa kanyang kaalaman, lihim na ginagamit ni Lin Zichen ang kanyang kakayahang kontrolin ang mga halaman upang kontrahin at utusan ang mga baging na lumuwag. Sa pag-aakalang nagkamali lamang siya, nagpakawala ang envoy ng mas malaki at mas siksik na kumpol ng pulang baging. Muling binalot ng mga ito si Lin Zichen ng mas mahigpit.
Sigurado na ang envoy na sa pagkakataong ito ay wala ng takas ang binata. Subalit, nanatiling kalmado si Lin Zichen sa kabila ng panganib. Tahimik niyang inihanda ang kanyang pinakamalakas na abilidad, ang Lord of the Forest. Sa gitna ng tensyon, isang kumikislap na aura ang biglang bumalot sa buong katawan ni Lin Zichen, isang bagay na labis na ikinabigla ng Divine Envoy. Sa isang iglap, ang mga mahiwagang baging na tila walang kawala ay biglang lumuwag ang pagkakaangkla, nawala ng mga ito ng puwersa na pigilan ang binata hanggang sa tuluyan siyang makalaya. Dito napagtanto ng envoy na may taglay na lihim na kakayahan si Lin Zichen, isang kapangyarihang sadyang nakadisenyo upang lampasan o kontrahin ang plant magic na ipinagmamalaki ng kanilang kulto. Dahil sa udyok ng kasakiman at hangaring makuha ang ganitong pambihirang abilidad, nagpasya ang envoy na siya na mismo ang personal na dadakip sa binata. Batid niya na ang paghuli kay Lin Zichen ay magsisilbing isang napakalaking tagumpay para sa kanilang panig. Nang walang pag-aalinlangan, sumisid ang envoy sa malalim na baha upang tugisin ang kanyang target. Habang bumabagtas sa ilalim ng isang dambuhalang ugat ng puno, mabilis na nag-isip si Lin Zichen. Kinalkala niya na ang oras na ginugol niya sa pakikipagtagisan ay sapat na upang makalayo sina Shen Qingan at ang buong grupo sa panganib. Sa tiwalang ligtas na ang kanyang mga kasama, itinakda na niya ang kanyang plano upang tuluyang takasan ang humahabol sa kanya. Habang papalapit ang presensya ng envoy, agad na inactivate ni Lin Zichen ang kanyang natural camouflage. Sa isang sandali, ang kanyang anyo ay tuluyang nakihalo sa kulay at anyo ng kapaligiran sa ilalim ng tubig, dahilan upang maging ganap siyang invisible sa paningin. Dumaan ang envoy sa kanyang tapat nang hindi man lang siya napapansin, tila ba hangin lamang ang kanyang nalampasan. Napahinto ang envoy at lumingon-lingon. Hindi niya mahanap si Lin Zichen. Kahit gamit ang kanyang spiritual perception, wala siyang maramdamang anumang bakas o enerhiya ng binata. Dahil dito, bumuo siya ng isang bagong hinuha, dahil nagsilbing pain si Lin Zichen kanina, naniniwala ang envoy na bumalik ang binata sa kanyang mga kasama matapos makatakas. Sigurado sa kanyang teorya, mabilis na lumangoy ang envoy patungo sa direksyon kung nasaan ang mga estudyante. Mula sa kanyang pinagtataguan, tahimik na pinanood ni Lin Zichen ang kanyang kalaban habang ito ay tuluyang nalilinlang. Nang masiguro niyang wala na ang humahabol, agad siyang lumangoy sa kabaligtarang direksyon. Alam niyang upang tunay na masiguro ang kaligtasan ng lahat, ang susunod niyang misyon ay ang iligtas ang kanilang principal. Samantala, sa kabilang panig, biglang napatigil ang envoy sa kanyang paglangoy. Napagtanto niya na mali ang kanyang kalkulasyon at sadyang nalinlang lamang siya ng binata. Sa kailaliman ng tubig, natagpuan ni Lin Zichen ang pamilyar na bilog na kulungan na gawa sa madilim na pulang baging. Nakilala niya itong bilang ang piitang bumabalot kay Principal Mo Dongji. Lumapit siya at handa na sanang gamitin ang kanyang Lord of the Forest upang paluwagin ang mga gapos nito, ngunit bago pa siya makakilos, isang malakas na pagyanig ang naganap. Biglang nabasag mula sa loob ang buong kulungan. Lumabas si Mo Dongji mula sa nagkalasog-lasog na mga baging, taglay ang kanyang hindi matatawarang lakas. Napansin ng principal kung gaano katibay ang kulungang iyon at agad na nagpasya na hanapin sina Lin Zichen at Shen Qingan. Sa hindi kalayuan, umahan si Lin Zichen sa ibabaw ng tubig. Laking gulat ni Mo Dongji nang makita ang binata sa ganoong lugar. Ipinaliwanag ni Lin Zichen na tinugis siya ng envoy at napadpad lamang siya sa kinaroroonan ng principal habang pilit na tumatakas. Ngunit hindi pa man sila nakakapagpalitan ng maraming salita, muling nanganib ang kanilang sitwasyon. Biglang bumulusok mula sa himpapawid ang matutulis na pulang baging, naabutan na sila ng envoy. Sumigaw ng babala si Lin Zichen at mabilis silang sumisid muli upang iwasan ang mga nakamamatay na atake. Sa pagkakataong ito, si Mo Dongji ang nanguna sa ilalim ng tubig. Hinayla niya si Lin Zichen habang mabilis silang nagmamanyobra sa kailaliman. Namangha si Lin Zichen sa liksi ng principal, sa ilalim ng tubig na itinuturing na teritoryo ni Mo Dongji, kahit ang envoy ay hindi kayang sumabay sa kanilang bilis. Nang makalayo na sila sa panganib, sabay silang umahan at tumalon paitaas mula sa ibabaw ng kagubatan. Ngunit paglabas nila, biglang nagbago ang kanilang ekspresyon mula sa relief patungo sa gulat. Isang napakalaking hukbo ang naghihintay sa kanila.
Doon nila nakita ang mga reinforcement mula sa Central Military District. Ang kalangitan ay puno ng mga helicopter at mga lumulutang na sundalo, habang sa gitna ay nakatayo ang isang dambuhalang pulang mechanical suit. Isang opisyal mula sa loob ng mech ang kinausap si Mo Dongji at humingi ng paumanhin sa kanilang pagkaantala, sa kadahilan ng nagkaroon ng kaguluhan sa kanilang base dahil sa isang undercover na espiya ng Kalto. Ngunit sa gitna ng usapang iyon, isang malakas na alarma ang biglang umalangaw-ngaw. Nagulat sina Mo Dongji at Lin Zikhen. Sa simula, inakala ni Mo Dongji na sadyang matapang ang envoy upang umatake sa harap ng militar, ngunit agad niyang napagtanto ang mas malalim at mas madilim na katotohanan. Ang mga espiya ng Kalto na nagdulot ng gulo sa base, ay naroon mismo sa hanay ng mga sundalong dapat sana ay magliligtas sa kanila. Ito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.